nasusunod ba yan, yung mga requirements ng batas? In particular, itong tinatawag nating Juvenile Justice and Welfare Act. Yan ang napakagandang question, Christian. Kasi napakaganda ng provisions ng batas natin. It's one of the most progressive juvenile justice law, not only in Asia, but in the entire world. The question now is it implemented properly? All right? So, maraming questions sa implementation. Kasi unang-una, yung mga police na nag-aaresto, right? Dapat train sila sa Juvenile Justice Welfare Council definitions, kung ano yung discernment, ano yung proper treatment. Ang problema natin, karamihan sa mga frontline police officers natin ay hindi pa trained sa ganito. Kaya minsan pag sila ay nag-aresto, minsan sila ay nanghuli, kumbaga very strong-armed and tinatakot nila yung mga bata to the point na hindi napaprotektahan yung mga bata sa proseso ng pag-investigate. So kulang pa yung training ng mga police officers natin. Pangalawa, napakahalaga ang role ng local government units dito, Christian. Kasi once na sila ay ida-divert, magkakaroon ng, say, restorative justice programs or rehabilitation programs, dito papasok yung role ng local government units. Right? Tulad ng Local Council for the Protection of the Children sa mga barangays. Right? Sila dapat ang tatanggap, right? At sila ang co-implement sa mga programs nito. Pero karamihan sa mga barangays natin, hindi pa functioning ang kanilang councils for the protection of children, or kung nandyan na, kulang pa rin sila sa training and yung kaalaman kung paano i-handle yung needs ng children. Pangatlo, Christian, is nire-require din ng batas natin na ang mga city and sometimes provincial LGUs magtayo ng bahay pag-asa. Right? Or yung detention centers. Actually, hindi nga detention centers, reformation centers for children. And dito dapat ay mayroong appropriate space, mayroong area for education, may proper risk assessments kung ano yung level of criminogenic needs ng mga PDLs. Right? And dito kailangan ng matinding resources. Unfortunately, less than 50%, according to data from JJW itself, ng ating mga LGUs, wala pang mga bahay pag-asa. And minsan, mayroon ng mga bahay pag-asa, pero siksikan din siya. Kumbaga, capacity, kumbaga congested. Kung kaya parang naging kulungan din siya sa mga matatanda. So, yun ang nagiging problema natin. Kulang sa implementation, kulang sa kalaman, kulang sa resources. To the point na minsan may mga PDLs or mga CICLs na imbes na mapunta sa bahay pag-asa, punong-puno o wala, dadalhin na lang natin sila sa mga jails sa BGMP ulit. So bumabalik tayo dun sa default procedures na yan. And siyempre, alam na natin kapag sila ay nasa adult institutions, sila ay magiging mas lalong exposed sa criminal thinking, mas lalong magiging harden yung kanilang behavior, and then pag lumaya, mas malaking problema na naman at babalik naman sila sa kulungan sa atin. So, ang problema, Christian, is more on the implementation pa ng batas natin. And marami tayong pwedeng gawin to improve yung implementation ng ating batas. Okay, napaka-clear niya, no? Tsaka sa mga previous debates, during previous efforts to actually amend this piece of legislation, obvious naman na maganda yung batas. At actually, na-amend na rin naman yan, di ba? So, mas na-improve pa supposedly. So, ang problema nakikita nyo rito at nakikita rin ng marami, implementation. Medyo nagulat ako ron, no? Kasi ang tagal na ng batas na ito, ay more than 15 years na, hindi po ba? And hindi pa wala lahat ng mga local government units, meron tinatawag na bahay pag-asa. Doon pa lang wala na, no? Tama? Tama. 50% pa lang. Oo. At yun yung sa JJWC, mayroon na silang mga guidelines kung paano magtayo ng bahay pag-asa. Mayroon na rin silang guidelines kung paano patakbuhin ng napakaayos ang bahay pag-asa. So we have already the organizational and legal framework on how to implement it. Ang kulang na lang is yung support from the public, support from the local government unit para mag-translate into resources. So, social workers sa mga communities natin. Ito mga tagapakinig, kung gusto yung tumulong, kailangan natin ng mga experts on social work, psychologists, or anybody in the helping professions.
And doon tayo magtulong sa mga communities natin, sa mga barangays natin, sa mga cities natin, sa mga provinces natin. Kasi kulang na kulang tayo ng mga tao na kumaga mag-implement sa provisions ng batas na ito, Christian. Okay. Anong nakikita niyong epekto kung sakaling ibaba nga minimum age of criminal responsibility to 10 years old for those who will commit heinous crimes? Oh my God, Christian. Unang-una, mapupuno ang ating mga kulungan. Kasi kung yan ay bata, 10 years old at ikukulong mo habang buhay, right? And ilalagay mo sila sa mga detention facilities natin, they will be there for so long a time. They will be there for exposure sa mga, alam na natin, ng mga criminogenic risk sa loob ng kulungan natin. And they will mutate into even more hardened criminals. And somewhere down the road, i-release mo mga yan after 20, 30 years. And pagbalik nila sa lipunan natin, kumbaga it will be even harder, right, for us to stem the tide. Kasi nga, kumbaga, nagkaugat-ugat na yung kanilang level of criminality. So, yun yung magiging epekto, Christian. Una, it will overwhelm our system. And pangalawa, it will lead to more problems in public safety in the long run. Pero nga, ano bang trend nito sa globally, sa ibang bansa? Ano ba yung trend nila? Binababa ba nila yung minimum criminal responsibility supposedly in response to their own realities? Or ang trend ba ay tinataas or mine-maintain? Ano po ba ang trend? Actually, mayroong mga dyan, Christian, kung titingnan mo yung evidence ngayon sa, say, American Society of Psychological Association, na yung discernment, yung maturity level is 25 years old, right? So anybody na 25 years old and below, hindi na nila ina-advocate ang use of death penalty at saka yung life imprisonment without parole, right? Kasi nga, yung brains, babae, lalaki, hindi pa nagmamature hanggang age 25 years old. To the point that there's a trend right now to even, kumbaga, lower the age of criminal responsibility. And tinitignan nila yung factors ng family, peers, community, na, kumbaga, yun ang mas solusyonan mo muna, right? Yung early intervention kaysa sa late intervention with punitive consequences. On the other hand, mayroon ding mga bansa na because nagsasuffer sila sa, kumbaga, increasing violence ng mga youthful, ang tawag nga nila dito, juvenile predators, right? Kumbaga, mas nagiging violent daw ang mga bata ngayon, mas nagiging karumal-dumal yung kanang ginagawa, and at the same time, because of influence of social media, yung influence ng internet, yung influence ng exposure sa iba't ibang mga gawain ng iba't ibang bansa, kumbaga, mas lalong nagiging sophisticated yung mga criminals daw ng mga bata. To the point na mayroon din, tulad ng Pilipinas, na nagawagan ng more punitive response sa mga bata. Right? And yun yung dual trend. Kumbaga, on the one hand, yung mga serious offenders, i-penalize mo ng gusto. On the other hand, yung mga non-serious, first-time youthful offenders, i-treat mo, i-rehabilitate mo. So parang nagiging two-pronged approach ngayon yung policies ng ibang bansa. Pero, tulad ng nabanggit ko, mayroon ng sapat na evidence na kapag pumunta punitive and very long-term punishment sa mga bata, bumabalik naman sila doon sa problema ng magkakaroon ng prison congestion, magkakaroon ng criminogenic influences sa mga kulungan, and down the road, pag lumaya, mas nagiging problema sa criminal justice systems natin. So, paulit-ulit yung debate, Christian, despite the fact na napatunayan na punitive responses is not the solution to juvenile crime, and it leads to prison crowding and more criminogenic influences in the future, iba kasi yung influence ng social media. Kumbaga, yung damdamin ng tao, basta mayroong krimen na kadumal-dumal na nangyayari, bumabalik ulit yung moral outrage. And so, yun yung process natin ngayon na pataas, pababa, at the same time, nakikita yung resulta ng punitive responses, ibababa mo ulit. Pero pag mayroon na namang
punity, mayroon namang karumal-dumal na nangyari, bumabalik yung damdamin na ibalik naman siya ulit. Okay. So, it doesn't matter kung heinous yung ginawang krimen ng bata. Dapat, okay na i-maintain natin yung current setup that we have. Ibig sabihin, restorative, rehabilitative yung approach dapat. Hindi dapat ilagay sa hindi bahay pag-asa yung ganung edad na nakapag-commit ng heinous crime. Tama ba? Yes, Christian, I do believe we have the framework already, the legal basis kung paano natin dapat i-address ang juvenile crime sa ating bansa. So, ang kailangan na lang natin is, una, palakasin pa yung ating mga proseso, right? First, i-train natin ang mga LGUs natin, right? Kinakailangan magkaroon ng support sa mga local social welfare offices. Kasi hanggang ngayon, they still grapple. Ano ba yung role namin dito kapag nag-restorative justice? Sino yung tutulungan namin? Yung biktima ng krimen o yung offender ng krimen na ito, right? And they always, naiipit. Ano ba talaga ang pupuntahan nila? So, dito kinakailangan natin ng multiple people sa local social welfare office natin that will address the needs of the victims kasi napakahalaga rin ng mga victims and address the needs of the offenders. Para sa ganun, dalawang tao ang separate na nag-handle para walang conflict sa kanilang role at conflict sa kanilang interest. Right? So yun ang isang kulang na nakikinita ko kasi ngayon, centered lang tayo at iisa lang ang social welfare na nag-address dito sa mga needs ng mga victims and offenders. Pangalawa, palakasin din natin yung ating mga bahay pag-asa, right? Yung bahay pag-asa, para sa akin, is a very key instrument to address the needs of the juvenile delinquents. And ako, hindi sa pagbibigay pugay unnecessarily sa mga LGUs na gumagawa ng magagandang bagay, but I observed na sa Quezon City, yung dating Mulave na na-transfer na nila, and sa Quezon City, napakaganda na ginawa ni Mayor Joy Belmonte, right? Doon talaga maganda ang building, maluwag, at nung nag-observe ako, maganda yung segregation processes nila, yung mga first-time offenders, yung mga pabalik-balik, right? And then nakita ko na mayroon silang mga educational programs. Nag-aaral ang mga bata, and then mayroon silang psychosocial counseling, and then mayroon silang paraan para ma-engage sila sa skills development, livelihood, and recreation. And nung na-interview ko yung mga bata, kitang-kita mo na may pag-aaruga sa kanila ng mga social workers doon. Mayroong tamang advice na binibigay sa kanila, and nare-reach out pa rin nila yung kanilang mga kamag-anak, right? And yung mga kamag-anak nila na engage dun sa reformation ng mga bata, para pag lumaya itong mga bata, right, natapos na nila yung kanilang diversion program o yung kanilang intervention programs, may tatanggap pa rin sa kanila. And even after sila lumaya, hindi doon natatapos ang usapin kasi kinakailangan i-reintegrate mo itong mga CICLs natin ulit. Kinakailangan masundan mo sila. Sila ba ay nakakapasok ulit sa eskwela? Sila ay tinatanggap ulit ng mga barangay nila? Sila ba ay pwede nang magtrabaho at tumayo sa kanilang mga sariling paa? So I do believe yun yung next na dapat natutukan natin, Christian. Yun yung paano i-implement ng maayos ang mga batas. And meron na tayo mga best practices in certain localities where we could model a nationwide approach to juvenile crime.